Hi, this is Gerson, one of the partners in Business of Unity Network. So, nandito ko ngayon para turuan ka kung paano ba gumawa ng isang Facebook fan page. Okay, by the way, this is part 1 of my 3-part video tutorials of my Prosperity Session Success is Freedom Blueprint. Okay, so thank you kasi nandito ko ngayon at pinapanood mo itong video na to. So, here's what you can get pag tinapos mo itong video na to. Sasabihin ko sa'yo, ang 3 secret steps na ginagawa ng grupo namin para makapag-generate ng high-quality prospects or leads nang hindi na namin kailangan kumbinsihin ng personal yung mga tao, okay? Yung mga targeted prospects namin. So actually, sila pa yung lumalapit sa amin para magtanong kung paano ba yung tamang proseso or sistema na ginagawa namin sa business para makakuha ng, sabi ko nga, is uh, highly quality leads or prospects. Okay? So, actually, alam ko may idea ka na rito kasi ang gamit namin is online marketing or internet. Okay? So, here's how this video will help you, by the way. So, ituturo ko sa iyo pala this step by step ang ginagawa ko para makakuha ng tamang tao para sa business ko. So, this will be a little bit technical. So, kung medyo nahihirapan ka, don't worry. I'll be guiding you. Okay? So in this case, again, I will be teaching you on how to create your own fan page. Okay. So by the way, yung fan page nga pala is makakatulong sa iyo para ma-spread out yung benefits ng ginagawa mo or specifically yung business mo. Okay, so dito ka pwede mag-post, dito ka pwede magbigay ng value sa mga magiging customers mo or prospects. Okay? So dito pupunta yung mga tao para tignan kung ano bang meron sa ginagawa mo. Okay? So let's get started. Okay? Actually, nandito ka ngayon sa sa isang fan page. Okay? But para makapagawa ka ng fan page, ang kailangan mo nang gawin is punta ka dito sa upper right side corner ng iyong Facebook. Okay? And then, nakita mo to, create page. Okay? So, ngayon, bibigyan ka niya ng options kung ano ba yung gusto mong gawin. So, pwedeng local business or place. Ayan, company, organization, brand or products, artist, band or public figure, entertainment, cause or community. So, in my case, okay, actually, so ikaw rin kasi alam ko, parehas tayo ng interest kung ano yung gusto nating mangyari sa business natin. Syempre, gusto nating kumita and gusto natin ibenta yung gusto natin ibenta yung sarili natin. What I mean by that is that gusto natin na ipakilala yung sarili natin sa publiko para makilala tayo, para mag-trust sa atin yung mga prospects natin. So, in this case, gagawin natin is itong public figure. Okay? So, ngayon, bibigyan niya tayo ng options ngayon kung anong category meron tayo. So, in our case, pwede natin piliin is entrepreneur. Okay, so pwede rin natin piliin, hanap tayo dito, yung mas magiging fit para dun sa fan page natin. Pag naging magaling ka na talaga, so pagka masyado ka ng pagkabisado mo na itong ginagawa mo, pwede mo nang ilagay is coach. Okay, para as a beginner, katulad ko, punta tayo dito sa entrepreneur. Okay? So ngayon, magbibigay ka ng pangalan mo ng fan page mo. So, in this case, since entrepreneur, mas maganda ilagay mo yung pangalan mo. Kasi nga katulad ko na sinabi ko kanina, pinapakilala mo yung sarili mo sa public, okay? Para may i-trust ka nila, para mas makilala ka nila, okay? So, lagyan natin dito yung pangalan ko. Gerson S. Dave. Okay? And then, let's click Get Started. Okay. Okay. Tignan natin ang nangyari. Click ulit natin. Okay. Oh, nga pala, binamit ko na yung pangalan ko kaya hindi na pwede. So, for tutorial purposes, gamit na lang tayo ng ibang name. Lagay natin dito si Casimiro. Casimiro Manlapas. Ayan. Manlapas. Ayan. For security or for tutorial purposes, ayan ang gawin natin pangalan, si Casimiro Manlapas. And let's get started.
There you go. Okay. So, yan na. Actually, yan na yung pinaka-fan page mo. Though, syempre, hindi naman natin pwedeng gawing ganyan lang yan. Kailangan natin ay bihisan yung ating fan page para maging kaaya-aya sa mga bibisita rito. Okay? Pwede natin kuha tayo ng picture. Ito muna gawin natin. Casimiro Manlapas. Okay? Pwede ka mag-take ng picture. Pwede ka mag-upload. So, in this case, upload muna tayo ng picture. Pili tayo ng picture dito. Okay. Ito na lang yung Agila. Kasi alam ko gusto mo rin maging Agila kung lalo na kung ang business mo is networking. I understand na gusto mo magkaroon ng Agila sa grupo mo. Pero since ikaw ang nandito ngayon sa tutorial, okay? Mas maganda na ikaw mismo yung maging Agila sa grupo mo para matuwa naman sa yung upline mo, okay? Or matuwa ka rin sa sarili mo syempre because pag naging Agila ka, ibig sabihin nun, marami kang kliyente, marami kang customers, marami nagtatrust sa'yo. So, ikaw yung nagpapalipad ng grupo mo. Okay? So, yun. Okay. Na-save na yung picture. And let's choose as well the cover photo. Okay? Upload ulit tayo ng picture. Meron akong picture dito na gustong ilagay. Okay. Ayun, ito lagay natin to. Success is freedom. Okay. Ayun lang ano. Yan, pwede na yan. For ano lang to is for tutorial purposes. Okay. Ayan. So yan, meron na tayong profile picture. Meron na rin tayong cover photo. So, pili tayo dito ng add button. Ito yung add button na to. Ito yung makikita ng mga tao. Halimbawa, natin nila yung fan page mo sa wall nila. It's either makita nila learn more or get in touch. Or kung gusto mo, tingnan natin dito ano mga options. Book now, ito yung usually sa mga ticket, yung kung bibili ka ng ticket, get in touch. Ito mas maganda to. Lalo na kung wala ka pang website, dito muna tayo babase. Pwede ka mag-sign up, send email, send message na lang. Okay. So, yung mga tao pupunta sa'yo, pwede mag-message sa'yo pag nilagay itong send message button here. Okay. So, pagkatapos, actually, kung meron ka namang website, pwede ka na rin maglagay ng website dito. Okay? So, create a page. Okay. A username pala. So, in this case, sabihin na natin, since ang nilagay natin para is Casimiro Manlapas, lagyan natin, Kazi Manlapas. Yan. And then, create username. Yan ang pangalan ng page natin or yung username. Okay, there you go. So, maganda niyan. Okay. So, actually, ito na yun eh. Kailangan mo siyang laro-laruin. Since nandiyan ka na, ayan. Meron ka ng fan page dito. Kailangan mo lang basahin actually yung mga rules ni Facebook rito. So, ayan, pwede kang pumunta mag-add ng short description kung ano bang meron sa business mo, ano bang ginagawa mo. For example, dito sa ginagawa natin is online marketing. So, pwede natin gawin dito, hi, thank you. Okay, thanks. So, ganyan. Thanks for visiting my fan page. This is Casimiro Manlapas. I can help you for your business to grow. Through online marketing.
Just contact me in details below. Okay. Ano ba? Just contact me here. Okay na lang. For ano lang naman to, tutorial purposes. Ganyan. So, binabigyan lang kita ng idea kung ano pwede mo ilagay rito sa fan page mo. Okay. So, let's save this one. So, yan. Meron ka ng description. Okay. Tips you can describe your business organization. So, okay. Ayan. Ang importante pala, ano kaya? Kaibigan, since kung nakagawa ka ng fan page mo, mag-invite ka na magla-like. Ito yung mga recent friends mo or mga actual friends mo sa Facebook. So, send ka lang ng invite. Ayan. Tapos, syempre, since gusto natin maraming tao ang gustong pumunta sa page na to, ang masasuggest ko sa'yo, kung meron ka lang din naman budget, pag naglalagay ka na ng value or post, or bigyan kita ng example kung paano mo mag-post. Napakadali lang mag-post actually. So, ayan lang write something. So, pinutin lang natin yung write something na yan, and then may mag-a-appear dyan na icons dapat. Pero, ayan, for the tutorial purposes, pwede ka lang maglagay dito. Kunyari, success is freedom. Ayan. And then, publish natin siya. Or kung gusto mo maglagay ng picture, pwede rin. Lagay tayo dito ng add photo. Okay. So, ito, lagay lang natin ulit tong picture na to. Ito, lagay natin si Bruce Lee. Yan. Okay. There you go. So, for example, yan ang post mo. Pwede mo siya palang i-publish now. Ngayon, kung gusto mo. Or gusto mo siyang i-schedule, pwede rin. Ang maganda sa pag-i-schedule, by the way, for example, mayroon kang gustong i-post, pero hindi mo, ayaw mo siyang i-post ngayon, gusto mo i-post siya mamaya or bukas, pwede mo siyang gawin. So, ganun kaganda tong si Facebook, pinibigyan kanya ng option kung kailan mo gustong i-publish yung post. Okay? So, right now, bigyan na kita ng sample. Kunyari, gusto mo gawin siya mamayang gabi. So, 9, okay, o 9:45 o ganyan, or 9, tapos okay, within this day, 9 PM, ayan, naging 9 PM, pwede mo siyang gawin ganun. Pero for the sake of this tutorial, let's just publish this one. Let's cancel this one and publish. O yan, meron ka ng first post. Success is freedom. Okay, so let's take a note of Bruce Lee's quote, do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Okay? So, tandaan natin yung magandang quote yan. Actually, ayun na nga, sabi ko sa'yo, pagka meron ka ng post, pwede ka na mag-boost ng mismong page mo para makilala na ng mga tao. Pero dapat, ang suggestion ko sa'yo is maglagay ka lang ng value. Mag-post ka lang na mag-post, okay, 2 to 3 times a day, para makilala ka ng mga tao and malaman nila na active ka. Okay, na hindi yung drawing ka lang. Okay? So yun, actually yun na yung tutorial ko. Tinuruan kita kung paano ba gumawa ng isang Facebook fan page. And then pwede mo na siyang i-navigate dito. What I mean is pwede mo siyang laro-laruin. Pwede ka punta ng settings kung anong gusto mong maging bihis ng iyong fan page. Okay? So, meron din dito mga options na kung pwede kang maglagay ng website mo kung meron ka man. Okay? So, okay. Let me check here. Yan. Pwede mo siyang laro-laruin dito. Okay. So, yan. Okay. So, actually, we're almost done here. Yun na yun. Binigyan lang kita ng idea kung paano ba gumawa ng isang Facebook fan page. But here's the deal. This idea will be much more effective kung papanoorin mo yung second video ko tungkol sa kung paano ba gumawa ng tinatawag na lead capture page. Ano ba yung lead capture page? Okay, so yung lead capture page, i-connecta mo to ngayon sa yung iyong fan page.
na sa tuwing magpo-post ka at may interesadong tao tungkol dun sa ginagawa mo and gusto nilang malaman kung ano pa ba yung tungkol meron dun sa business mo specifically, lalo na kung nag-networking ka. So yung lead capture page is makakatulong sa'yo para makakuha ng information nung nagbisita sa page mo. Okay? So pag nakuha yung information ng tao na yon, dediretso ngayon sa tinatawag na autoresponder. Ano ba yung autoresponder? Ang autoresponder naman, ito ay yung magbibig or magsisave ng mga information na nakuha ng lead capture page. Okay? Mamaya bibigyan kita ng sample ng isang lead capture page. Okay? At autoresponder. So by the way, ang gamit kong autoresponder for the record is Aweber. Okay? So again, malalaman mo doon sa second video ko kung paano ba gumawa ng lead capture page at kung paano mo siya i-connecta doon sa iyong fan page. Okay? So, actually, yung autoresponder, yan yung magiging virtual friend mo para makatulong sa'yo sa pagkuha ng highly quality prospects. Okay? So, ayun, hindi ko masyadong patatagalin tong video na to. Kung madami ka natutunan sa video na to, please stay tuned sa next email ko para mapanood mo yung second video. Importante na matapos mo lahat ng free training videos na to para makapag-generate ka ng leads at para sa pagpasalamat ko sa'yo dahil tinapos mo tong video na to, okay? Sa third video, ituturo ko sa iyo kung ano yung mismong tool na ginagamit ko para mas maging systematic yung pag-online marketing ko at pagkuha ng leads. Tandaan mo kaibigan, highly quality prospects equals money. Okay? So, and remember, success is freedom. So, this is Gerson again, signing off and bye for now. Okay? Again, success is freedom. Bye-bye.